Matagal ang pangarap nila Marco at Lisa na magkaroon ng sariling bahay. 5 taon na silang mag-asawa at halos lahat ng kanilang kinikita ay inilalagay nila sa ipon. Nagsawa na sila sa palipat-lipat na inuupahang apartment at gusto na nilang magsimula ng bagong buhay sa isang tahanang matatawag ng kanila. Isang Sabado ng umaga, habang umiinom ng kape si Marco, ay nagbabasa ng mga online listing ng bahay. May nakita siyang anunsyo na agad nakakuha ng kanyang atensyon. Isang malaking bahay, 2 palapag, may malawak na bakuran, at napakamura kumpara sa ibang bahay sa lugar. Lisa, halika rito. Lumapit si Lisa. Bakit? Tingnan mo to. Pagkakita niya sa larawan ng bahay, agad siyang namangha. Ang ganda naman. Sigurado ka bang tama ang presyo? Oo, nakalagay dito. Halos kalahati ng normal na presyo. Parang may kakaiba. Baka minamadali lang ibenta. Hindi na sila nag-aksaya ng oras at agad nilang tinawagan ang ahente. Kinabukasan, bumiyahe sila patungo sa lugar. Habang papalapit ang kanilang sasakyan, napansin nilang kakaunti ang tao sa paligid. Tahimik ang buong lugar. Masyadong tahimik. Walang batang naglalaro. Walang mga tindahang bukas. Parang lahat ay nakatago sa loob ng kanilang mga bahay. Pagdating nila sa dulo ng kalsada, nakita nila ang bahay. Malaki to, ngunit luma. May mga bitakang dingding. Ang mga bintana ay tila madilim kahit tirik ang araw. At sa gilid nito ay may napakalaking puno ng balete. Hindi maalis ni Lisa ang kanyang tingin doon. Parang may nakatayo sa ilalim ng puno. Ngunit nang kumurop siya, wala na iyon. Ang mga kapitbahay, habang hinihintay nila ang ahente, napansin ni Lisa ang isang matandang babae na nakatayo sa kabilang bahay. Tahimik itong nakatingin sa kanila. Hindi ito ngumingiti. Hindi rin ito kumakaway. Nakatitig lamang. Makalipas ang ilang segundo, dahan-dahan itong isinara ang kurtina. Marco, napansin mo ba yon? Ang alin? Parang ayaw nilang may pumupunta rito. Nag-iisip ka na naman, ngunit kahit si Marco ay nakaramdam ng kakaibang kaba. Pagpasok sa bahay, dumating ang ahente. Binuksan nito ang malaking gate. Parang umangal ang bakal. Pagpasok nila sa bakuran, napansin ni Lisa ang malamig na hangin. Hindi normal ang lamig. Kahit mainit ang panahon, habang papalapit sila sa pinto, lalo silang kinilabutan. Pagbukas ng ahente sa pintuan, bumungad ang malawak na sala. Malinis ang loob, masyadong malinis. Parang may nag-aalaga pa rin sa bahay. Ang ganda pa rin pala. Oo sir, maayos pa ang bahay. Ngunit habang naglalakad sila, may pakiramdam si Lisa na parang may nakamasid sa kanila. Ang lumang larawan. Sa sala ay lumang larawan ng isang pamilya. Isang lalaki, isang babae, at isang batang babae. Huminto si Lisa sa pagtingin dito. May kakaiba sa mukha ng batang babae. Parang umiiyak. Parang humihingi na tulong. Habang nakatitig siya, parang gumalaw ang mga mata nito. Paatras siya. Marco! Tumakbo si Marco papunta sa kanya. Ano yun?
Yung larawan. Ngunit pagtingin nila, normal na ulit ito. Ang kwartong nakakandado, umakyat sila sa ikalawang palapag. May 4 na silid. 3 ay bukas, ngunit ang isa ay nakakandado. Nasa pinakadulo ng hallway. Lumapit si Marco. Bakit nakasara to? Biglang nagbago ang mukha ng ahente. Lumang storage room lang po yan. Pwede bang buksan? Pasensya na po, wala po sa akin ang susi. Napansin ni Lisa ang pawis sa noo ng ahente. Parang nagsisinungaling ito. Habang nakatitig siya sa pinto, may narinig siyang mahinang tunog. Parang may kumakatok mula sa loob. Nanigas siya. Narinig niyo yon? Ngunit tila walang ibang nakarinig. Wika ni Lisa. Ang babala, pagkatapos nilang umikot sa bahay, nagpasya silang bilhin ito. Habang papasok sila sa sasakyan, may matandang babae na lumapit. Mukhang takot na takot ito. Iha, wika ng matandang babae. Po? Maikling wika ni Lisa. Huwag kayong tumira rito. Biglang natahimik si Marco. Bakit po? Napatingin ang matanda sa bahay at namutla ang kanyang muka. May nakatira pa rin dyan. Wika ng matanda. Sino po? Wika naman ni Lisa. Ngunit hindi na sumagot ang matanda. Mabilis itong naglakad palayo. Ang mensahe sa gabi. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Lisa. Paulit-ulit niyang iniisip ang bahay. At ang sinasabi ng matanda, bandang 12:00 ng hating gabi, tumunog ang kanyang cellphone. Unknown number. May mensahe. Dahan-dahan niya itong binuksan. Ang nakasulat, huwag kayong lumipat. Nanlamig ang kanyang katawan. Makalipas ang ilang segundo, ay may isa pang mensahe. Nakita ka na niya. Biglang napadala ng larawan ang hindi kilalang numero. Larawan nila Marco sa harap ng bahay. Kaninang umaga, ngunit may kakaiba. Sa bintana ng ikalawang palapag, may isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, maputla ang muka, at nakangiti habang nakatingin sa kamera. Kasabay nito ay may narinig si Lisa mula sa labas ng kanilang apartment. May kumakatok sa kanilang bintana. Dahan-dahan silang lumapit. Nang silipin niya ang bintana, wala siya nakita. Ngunit sa salamin ng bintana, may refleksyon ng isang babaeng nakatayo sa likod niya. Hindi na nakatulog si Lisa matapos makita ang misteryosong larawan sa kanyang cellphone. Paulit-ulit niyang tinignan ang babaeng nakaputi sa bintana. Hindi niya maintindihan kung sino ito. Mas lalo siyang natakot nang mapansin niyang wala na ang larawan makalipas ang ilang minuto. Parang kusang nabura. Ang paglipat. Pagkalipas ng isang linggo, natuloy pa rin ang paglipat nila sa bagong bahay. Hindi naniwala si Marco sa mga babala. Para sa kanya, baka may nananakot lamang upang hindi mabenta ang bahay. Dumating ang araw ng kanilang paglipat, kasama ang ilang kaibigan. Mabilis nilang nailipat ang kanilang mga gamit. Ngunit napansin ni Lisa ang kakaibang bagay. Habang nagbubuhat ang kanilang mga kaibigan, walang gustong tumagal sa loob ng bahay. Parang hindi sila komportable. Marco, sigurado ka bang okay dito? Bakit? Ewan ko, parang may kakaiba. Tumawa lamang si Marco, ngunit si Lisa ay tahimik. Dahil nararamdaman niya. Ang unang gabi, bandang 12:00 ng hating gabi. Tahimik ang buong bahay, tahimik ang buong kalsada. Tanging tunog lamang ng electric fan
ang maririnig. Habang natutulog sila, biglang may narinig si Lisa. Nagmulat siya ng mata. Tumingin siya sa paligid. Wala. Maya-maya, may malakas na ngayon. Parang may kumakatok sa pader. Marco, ani ni Lisa. Marco. May naririnig ka ba? Wala. Muling bumalik sa pagtulog si Marco. Ngunit si Lisa ay nanatiling gising at doon niya narinig muli. Mula sa itaas. Bandang 2:00 ng madaling araw, pareho nang nagising ang mag-asawa. Dahil ngayon, may naririnig silang yapak. Parang may naglalakad sa ikalawang palapag. Marco, ani ni Lisa. Nasa ibaba naman tayo. Kung ganoon, pareho silang napatingin sa kisame. Dahil malinaw ang tunog, may naglalakad sa taas. Kumuha si Marco ng flashlight. Dahan-dahan siyang umakyat. Kasunod si Lisa. Habang papalapit sila sa hallway, biglang tumigil ang mga yapak. Tumahimik ang buong bahay. Ang nakakandadong kwarto. Habang iniilawan ni Marco ang hallway, napansin nila ang kakaiba. Ang pintong dati ay nakakandado, bahagyang nakabukas. Hindi ba nakasara iyon kanina? Wika ni Lisa. Nakasara yun. Dahan-dahan silang lumapit at habang papalapit, may malamig na hangin na lumabas mula doon. May malamig na hangin na lumabas mula sa loob. Parang freezer ang temperatura. Biglang kusang bumukas ang pinto. Tumambad sa kanila ang isang lumang silid. Puno ng alikabok. May lumang kama, may sirang aparador, at may mga lumang larawan sa dingding. Ngunit isang bagay ang nagpahinto sa kanila. Sa gitna ng kwarto, may nakatayong lumang upuan. At sa ibabaw nito, may isang manika. Ang manika ay nakatingin direkta kay Lisa. Marco. Wika ni Lisa. Kalma lang. Ngunit, nang ilawan niya ang manika, may nakita silang nakasula sa dingding gamit ang tila dugo. Umalis kayo. Napaatras si Lisa. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang babaeng nakaputi. Biglang namatay ang flashlight. Nabalot ng dilim ang buong kwarto. Marco. Wika ni Lisa. Nandito lang ako. Makalipas ang ilang segundo, muling umilaw ang flashlight at doon nila nakita ang babaeng nakatayo sa sulok ng kwarto. Nakaputi, mahaba ang buhok, hindi gumagalaw. Marco. Paglingon ni Marco, wala na ito. Walang tao ngunit nanginginig na si Lisa dahil nakita niya mismo. Hindi iyon imahinasyon. Ang mensahe sa salamin. Mabilis silang bumaba. Sinara nila ang pinto ng kwarto at nagkulong sa kanilang silid. Pagpasok ni Lisa sa banyo upang maghilamos, napasigaw siya. Sa salamin ay may nakasulat. Unti-unting lumitaw ang mga letra. Parang may invisible na kamay na nagsusulat. Tulungan mo ko. Kasunod nito, may isa pang linya. Nasa ilalim siya. Hindi alam ni Marco at Lisa ang ibig sabihin nito. Ngunit isang bagay ang sigurado. May nais ipaalam ang espiritong naninirahan sa bahay. At ang lihim nito ay nakabaon sa ilalim ng kanilang tahanan.